Mga kautang, alam nyo ba, isa ito ngayon sa pinaka-the best na utangan this 2025 dahil kahit na overdue ako dito, na overdue yung account ng husband ko dito sa loob ng 8 days or 8 araw ay nakapag-reloan pa rin kami, and yes, instant talagang mag-reloan dito. Instant talagang nakakuha pa rin kami ng 10,500 dito. And take note, itong 10,500 na to is pang second loan or second offer na to kasi nagsisimula kami rito sa halagang 7,000 pesos. And yes, mga kautang, no, para sa akin, isa ito ngayon sa dapat nating subukan, or masasabi ko talagang dapat nating subukan. Hindi ko masyadong promote or hindi ako agent ng loan application na to, pero nakakatulong ito sa akin at alam ko makakatulong ito sa inyo ngayon. So mga kautang, welcome back dito sa aking channel. This is Clarice, ang inyong number 1. Hindi natin masyadong pahabain yung intro dito sa loan application na to kasi alam ko na marami na sa inyo ang nakapagsubok kay Maya Easy Credit. And yes, itong si Maya Easy Credit, no, first loan namin dito is 7,000 at ngayon na 10,500. At kung naalala nyo mga kautang, no, na-review ko na ito, na late din ako ng 14 days nito before, nakapag-reloan pa rin ako. And ngayon nga mga kautang, no, yung coverage period ko, no, sa inutang ko na 10,500 is hanggang May 27 to June 26, 2025. So mga kautang, may extend pa yan si Maya Credit. Yung pinaka-due ko talaga rito is July 11, 2025. So sa 10,500 mga kautang, babayaran ko ng 11,135.42 pesos. So yung nangyari mga kautang is hindi talaga ako nakapagbayad rito, no, dahil nga wala akong budget, wala talaga akong pangbayad, pero naka-reloan ako. Kausapin nyo lang talaga yung agent ng Maya Easy Credit. Tatawag sila, as in tatawag sila, and hindi po talaga automated call, tao po mismo yung makakausap nyo rito, and sabihin nyo lang na hindi pa dumating yung sahod. Kasi yan lang talaga yung sinasabi ko, hindi pa pumasok yung sahod ko at wala talaga akong pera. At mga kautang, meron po itong 0.17% na daily interest rate. So sa 10,500 mga kautang, yung 0.17% nila dito is 17.85 pesos. So, yan po yung daily interest rate. So, na-late ako dito ng 8 days mga kautang, no. So, yung total na nabayaran ko dito sa utang ko dito kay Maya is 11,278.22 pesos. At mga kautang, si Maya lang or si Maya natin is nag-auto-deduct siya kapag meron ka ng balance dyan sa account mo at kapag due date mo na. Pero kapag hindi mo pa due date is hindi naman siya nag-auto-deduct. Kaya lang, pag due date mo is nag-auto-deduct siya mga kautang. At eto na nga, ang nakaganda lang sa loan application na to, no, after mong magbayad, as in 3 minutes lang mga kautang. Tama talaga yung sabi ng agent na 3 minutes lang after mong magbayad, pwede ka nang mag-reloan. At ginamit ko talaga mga kautang, no, na sa 10,500, yung nakuha kong interest rate dito is 5.99%, no, or sinasabi nilang service fee at my document stamp tax na 6 pesos and 47 cents po. So, all in all, 11,135.42 pesos yung ibabalik ko dito. So mga kautang, quick review lang dito kay Maya Easy Credit, no, na make sure na nalampas na po sa
coverage period, yung pagbayad nyo. Kasi as you can see, or you can remember mga kautang, na review ko na ito ulit sa inyo na parang naguguluhan ako sa billing cycle ko kay Maya before, but ngayon naintindahan ko na. So May 27 to 2025 to June 26, 2025 is dapat dyan po yung pagbabayad nyo. So kapag nakabayad ka na rito mga kautang, no, around June 26, 2025, or pagka June 27, dyan ka pa pwedeng makapag-loan. Hindi pwede na nag-advance ka rito mga kautang. Take note ha. For example, June 26, 2025 talaga yung pinaka-date ko dito. Tapos nagbayad ko June 23, 2025. So may 3 days pa. So yung June 23, 2025, pasok pa yun sa coverage period ko. And alam nyo mga kautang, ito yung nangyari, no? Kasi nga, nakapagbayad na ako nito noon. Pero, yun nga lang, inutang ko ulit noong June 24, 2025, sorry. Kaya, ngayon talaga, yung pinaka-due date ko, July 11, 2025. At eto na naman talaga, mga kautang ko, kayo ay mag-install dito kay Maya SC Credit. Mag-a-ask sila yan ng billing cycle mo, no? So, ito yung sinelect ko, no? Every 11th of the month. Kaya ganito yung nangyari, mga kautang. Every 11th of the month, talaga yung due rate ko dito, no? So, mga kautang, hindi lang yan. Dahil na-offera na kami dito ng Maya credit card, Maya Black credit card. So mga kautang, para ma-avail nyo talaga, no, ma-proceed mo talaga yung Maya credit card dito, Maya Black card ng Maya, ay kailangan yung mag-deposit, open a security deposit account with at least 20,000 to secure your Maya Black credit card. So kailangan yung mag-deposit ng 20,000 pesos para ma-operan kayo dito or makuha nyo talaga yung Maya Black credit card nila dito. So mga kautang, napakagaling, napakaganda talagang gamitin ng Maya SC Credit at hindi lang sa ganyan kasi napaka-professional talaga ng agent nila. Yes, hindi talaga nang haharas, wala talaga akong harassment na nirinig, malumanay magsalita. Yung mga agent, pinapaintindi ka talaga nila na kailangan yung bayaran para hindi maapektuhan ang inyong credit score or yung credit record nyo kay Maya. So, sana po ay nagustuhan nyo yung quick and honest review ko ngayon kay Maya. Late na naman ako ng 8 days. Na-due kami dito sa account ng husband ko ng 8 days. And mga kautang, nakapag-reloan pa rin kami dito. So sana po ay nagustuhan yung mga kautang. Pero kung hindi kayo ma-approve dito, kailangan nyo talaga ng instant cash. So yung mga alternatives tayo, apply direct website na nasa description box or sa pen comment section na video na to. At kung naghahanap kayo ng pangmalakihang utangan, yes, minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Legit po ito na bank personal loan mga kautang. Yes, 100% online po yung application natin. You can email me right away, clariza@gmail.com, or you can also Viber me na makikita yung Viber number sa screen. At mga kautang, once again, dapat maging responsible tayo sa pag-utang. Make sure nagre-research tayo para alam natin lahat ng buong details. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang dahil utang is life. Bye 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 mga kautang!